Magandang araw. Ako nga po pala, si Ginoong Norberto Buluso at ito ang aking pagpapakitang turo sa asignaturang Filipino. Bago tayo magsimula, ay inaanyayahan ko muna kayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So isang masigabong, maganda at mabuhay, sigla, umaga sa ating lahat. So bago umupo ang lahat ay inaanyahan ko muna kayong magmasid-masid sa ating mga paligid, baka mayroong mga nakakalat na mga basura o di kaya naman ay hindi maayos ang ating mga upuan at lamesa. Okay, maraming salamat. At bago tayo magsimula, meron bang mga lumiban sa ating klase? Kung wala, mahusay. At narito tayong lahat ngayon. So, kahapon ay binigyang pansin natin ang tamang paggamit ng may at mayroon sa anumang antas ng ating pangungusap. So, ginagamit natin ang may kung ang sumusunod na salita ay una, pangalan. So, pangalan. Halimbawa, may pulis sa ilalim ng tulay. So, may plus ng pangalan na pulis. So, yun, ginamit ang may na antas, sa antas ng pangungusap. So, ikalawang halimbawa, may ipis sa iyong pagkain. So, ang ipis ay pangalan. So, ginagamit din ang may kapag ang kasunod na salita ay pang-uri o adjective. Halimbawa, may isang linggo na siyang hindi pumapasok. So, may ang ginagamit at sinundan ito ng isang pang-uri na isang. Halimbawa, may magarang sasakyan na nakaparada sa isang kalsada. So, ang salitang ginamit ay magarang. So, may plus ng isang pang-uring salita. Pangalawa, ang mayroon ay ginagamit kung ang sumusunod na salita ay isang kataga, panghalip na panao o personal pronoun o pamatlig at pang-abay na panlunan. So, halimbawa, mayroon siyang malaking suliranin sa kanyang pamilya. So, ginamit ang mayroon at sinundan siya ng panghalip na panao na kayang, kaya o kayang. Isa pang halimbawa, mayroon kayang pasok bukas. So, sinundan ito ng isang panghalip na panao na kaya. Isa pang halimbawa, mayroon na ba siyang gamit sa pananahe? So, ito ay sinundan ng na bago ang matapos ang mayroon. Isa pang halimbawa, may asin na kaya ang sinangag? So, ginamit din ang may dito at ang salitang pangalan na asin. So, yon. Ngunit bago ang lahat, meron akong ipapakita sa inyo dito sa itaas na kung saan ay tutukuyin natin kung anong uri ito ng larawan. At maaari nyo bang sabihin kung ano ang itinutukoy dito? Mahusay. So, unang larawan, ito ay nagpapakita ng tama, doktor. Mayroon ba kayong mga kilalang doktor? Magaling. Isa pang halimbawa,
Ito. Ito ay isang uri ng sapatos. Sapatos. So, meron ba kayong mga alam na uri ng sapatos? Mga brand na kilala? Tama, Adidas. Eto. Ito ay mga larawang nagpapakita ng mga prutas. Tama, mahusay. Ito yung panghuli. Ito naman ay nagpapakita ng isang tama, pagdiriwang. So, batay sa mga larawang aking ipinakita, ano ang inyong mga napansin, class? Ito ay tumutukoy sa mga maaaring maging pangalan ng isang bagay o pangyayari. Magaling. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga pangalan. Tama. So, ang mga larawang aking ipinakita sa inyo ay may kinalaman sa ating aralin ngayong araw. Ngayong araw ay malalaman ninyo ang isang bahagi ng pananalita, ang pangalan. At ang dalawang bahagi nito na ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Kaugnay din nito ay ang mababasa ninyo ang isang uri ng liham na naglalaman ng mga uri ng pangalan. Kaya tara, samahan ninyo ako. At bago natin basahin ang isang uri ng liham na kung saan ay tumutukoy sa mga uri ng pangalan, pansinin muna natin ang mga salitaang aking kinuha sa ating uri ng liham na nakabuhol ang mga ito. Una, ito ay kahera. Tama. So, ang kahera ay tagatanggap ng bayad sa isang pamilihan o tiyangge. Ikalawang salita, matalik. Tama. Ito ay isang uri ng kaibigan na itinuturing na parang kapatid. Ikatlong salita ay lumuwas. Tama. Ito ay tumutukoy sa pagpunta sa isang lugar, pook o bayan. Tama. Isa pa. Ito ay purok. Tama. Isang sityo o isang maliit na lugar sa isang bayan o barangay. Huli, nakasasapat. Ibig sabihin, ito ay nasa insakto. So, nasa sakto ang isang bagay. O di kaya ay nagkakasya. Okay, dahil napakahusay ng ating ginawa, ng inyong mga ginawa, bigyan natin ng ating mga sarili ng isang masigabong palakpakan. 1, 2, 3. Bago natin basahin ang isang uri ng liham, narito muna ang aking mga naihandang mga katanungan na kung saan ay upang magkaroon kayo ng pag-unawa at lubos ninyong maunawaan ang ating kwento. Unang tanong, sino ang pinadalhan ng liham? Pangalawa, kanino nanggaling ang liham? Pangatlo, kung ikaw ang tatanungin, magpapadala ka rin ba ng liham
sa iyong kaibigan at bakit? Pang-apat, anong uri ng liham ang iyong isusulat? Pang-lima, sa liham na ibig ipahiwatig ng sumulat, ano ang kanyang ibig ipabatid dito? At ngayon ay babasahin na natin ang ating uri ng liham. Ito ay mula sa 54 Matatag Street, Purok 6, Malolos, Bulacan, ika-20 ng Hunyo, 2008. Mahal kong Narishka. Kumusta na aking kaibigan? Matagal na rin tayong hindi nagkita mula nang lumuwas ka sa Maynila upang ikaw ay mag-aral. Madalas akong dumaan sa inyong bahay para makibalita sa iyong ina kung ano na ang nangyayari sa iyo. Salamat pala sa iyong ipinadalang regalo noong nakalipas kong kaarawan. Salamat at hindi ka pa rin nakakalimot sa akin at maganda nating pagkakaibigan. Sabi ng nanay, baka hindi rin daw ako makapag-aral nitong darating na pasukan. Wala kasing permanenteng trabaho si Itay, kaya kailangan ko muna silang tulungan para sa pang-araw-araw na gastusin dito sa bahay. Siya nga pala. May trabaho na ako bilang isang kahera dito sa atin. Maliit lamang ang sweldo, ngunit nakasasapat na rin kahit papaano at nakatutulong sa aming pamilya. Hanggang dito na lamang at sana lagi kang mag-iingat diyan. Ilibre mo naman ako kapag nakapagtapos ka na at sana maipasyal mo rin ako sa Maynila. Nagmamahal na kaibigan, Irene. So, ipinadala niya ito sa kanyang kaibigan na si Narishka. At ngayon ay tatalakayin na natin ang mga ibinahagi nating katanungan kanina. Unang tanong, sino ang pinadalhan ng liham? Tama, si Irene. Pangalawa, kanino naman nanggaling ang liham? Ito ay mula kay Narishka. Tama. Kung ikaw ang tatanungin, magpapadala ka rin ba ng liham sa iyong kaibigan? At bakit? Okay, mahusay. Anong uri ng liham naman ang iyong isusulat? Okay, tama. At sa liham na iyong maaring ibahagi, at sa liham na ibinahagi sa atin, ano ang ipinapahiwatig nito ng sumulat sa kanyang kaibigan? So, ipinapahiwatig ng sumulat ang kanyang pasasalamat sa kanyang kaibigan, lalo na sa kanyang mga natanggap na regalo noong kanyang nakaraang kaarawan. Ngayon ay balikan natin ang liham na ating binasa kanina. Mayroon ako ditong mga kahon. Mayroon akong isang kahon kung saan ay nakatala ang mga salitang nasa liham kanina. So, nariyan ang 54 Matatag Street, Purok 6, Malolos, Bulacan, Hunyo, Narishka, trabaho, kaibigan, kahera, regalo, pamilya, bahay, nanay, Itay, Irene, at Maynila. Ang mga salitang ating naitala, ito ay nagpapahiwatig ng pangalan. Tama. Ang pangalan ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o isang pangyayari.
Tama, mahusay. Ang unang bahagi o uri ng pangalan ay tinatawag nating pangalang pantangi. So, ito ay ang mga tiyak na pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. So, halimbawa ng tiyak na bagay na pangalan ng isang tao, hayop, bagay o pangyayari. Ina, kaibigan, Bulacan, Adidas, Nike. Pangalawang uri ng pangalan ay ang pangalang Pambalana. Ito naman ay ang pangalang mga pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula rin sa maliliit na titik. Ang halimbawa ng pangalang Pambalana ay teleserye, tao, damit, aso, sapatos, bansa, telepono, pagkain, halaman, at marami pa. Ngayon, pagkatapos ninyong mapakinggan at maunawaan ang ating pagtatalakay, sino ang maaaring makapagbibigay ng kanyang halimbawa ng pangalan? Maaari ka bang makapagbibigay ng bahagi ng pangalan ng isang uri ng pangalan sa uri ng liham na ating binasa? Nandoon ang mga pangalan na katulad ng pangalang Pantangi at pangalang Pambalana. Uri ng pangalang Pantangi at uri ng pangalang Pambalana. Mahusay. Upang lubusan pa ninyong maunawaan ang ating talakayan, alamin din natin ang bahagi ng liham. Dahil nga sa nalaman na rin ninyo ang uri ng pangalan. Gusto nyo ba yon? Okay. Bago ang lahat, sino ang mahilig makipag-chat dito? Itaas ang mga kamay. Mahilig ka ba? Kung dati ay matagal natin ma-access o maabot ang mga mensaheng nagmumula sa ating pamilya o kaibigan, ngayon ay isang pindot na lamang ay maaari mo nang maipadala ang iyong mensahe sa iyong kaibigan o kapamilya kahit nasa sobrang layo pa nito. Tama? Tama. Pero ano nga ba ang liham? May mga ideya ba kayo kung ano ang liham? Tama. Magaling. Dahil dyan, ay bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon ay alamin muna natin kung ano ang liham. Ang liham ay isang mensahe. Isang mensahe na naglalaman ng mga nararamdaman na nagpapadala ng sulat. Maaari rin itong maglaman ng impormasyon o balita. Ito rin ay maaaring isulat o i-encode gamit ang computer. Nauunawaan ba, class? Ang liham at kung ano ang tawag dito? Okay, mahusay. Okay, ngayon ay meron akong inihandang mga maaring makakatulong pa upang mas maunawaan
at maging magaling kayo sa pagtukoy ng dalawang uri ng pangalan, ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Okay. Narito ang pangalang pantangi. Ito ay may mga halimbawa na Suzuki, Bagong Taon, Adidas, Batang Quiapo, Santa Monica Church, Agbalo Elementary School, Antonio, Capiz. So, yun ang pangalang pantangi. Sa pangalang pambalana naman, ito ay pagdiriwang, sapatos, tao, guro, probinsya, simbahan, dahon, sasakyan, aklat, teleserye, paaralan. So, dahil natapos at nalaman na natin ang uri ng pangalan at natalakay din natin ang isang uri ng liham na liham pangkaibigan, maaari ba kayong makapagbibigay ng mga aral na inyong nakuha ngayong araw na ito? Okay, mahusay. Naway, isaisip ninyo ito at maging responsable tayo bilang mga kaibigan at maging masinop na tagasuri ng bawat uri ng pangalan sa paggamit ng wika sa anumang aspekto nito. Alam kong naunawaan at napakahusay na ninyo para tukuyin ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Kung kaya, para sa ating mga maaaring maging pangkatang gawain at individual na gawain, maaari ba kayong gumawa ng 5 pangalang pantangi at 5 pangalang pambalana? Okay, mahusay. Kung gayon, ay sisimulan na natin ang paggawa ng tigli 5 bahagi ng pangalan. 5 uri ng pangalang pantangi at 5 uri ng pangalang pambalana. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa inyong gawain. Para naman sa ating pamantayan, kawastuan ng gawain, 15 puntos, at kooperasyon ng bawat isa, 5 puntos, meron kabuuan na 20 puntos. Ngayon, ay ipasa na ninyo at sasagutan na natin ang inyong mga ginawang gawain. At dahil mahusay ninyong naisagawa ang ating gawain, ay bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay. Sa inyong class, paano ninyo maisasabuhay ang mga aral na ito at maibabahagi sa ibang tao ang mga aralin bilang pagtatalakay sa ating liham at pagtatalakay sa 2 uri ng pangalan? So, dapat nating isaisip palagi ang mga mabubuting ginagawa sa atin ng ating mga pamilya o kaibigan, na kung saan ay tuturing tayong mahalaga para sa kanila kahit na may dapat silang pinapahalagahan. Subalit, anuman ang mangyari, andyan pa rin sila upang tayo ay intindihin at unawain. Pero ano muli ang 2 uri ng pangalan at paano ito ginagamit?
Ito ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Mahusay. Ang pangalang pantangi ay ginagamit kung ito ay nagsasaad ng tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Ang pangalang pambalana naman ay nagsasaad ng pangkabuuang pangalan ng isang tao, bagay, hayop, pangyayari o mga puok. At para sa ating takdang aralin, inataasan at inaasahan ko kayo na makapagsasaliksik ng mga uri pa ng liham. Maaring pangkaibigan o anumang uri ng liham na kung saan nagpapakita ng paggamit ng iba't ibang uri ng pangalan. At yun lamang, maraming salamat po.